Okay, mga sangkay, meron pong masamang nangyari ngayon doon sa Davao. At ito po ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. At congratulations po pala sa ating lahat. Tayo po ay 1.39 million subscribers na dito sa YouTube. Ibig sabihin, umakyat na po tayo. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, no? Ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button. Sa ibaba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga Solid Sangkay na nanonood ngayon. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo dito. Okay? Eto nga po mga sangkay, medyo nakakalungkot itong nangyayari ngayon. Kasi mayroon pong matinding ganap ngayon doon sa Davao. Eto, ayon sa report, matinding baha na nalasa sa Davao Region. Marami daw po ang mga inanod. May mga bahay din po, mga sangkay na nadali. At para po sa inyong kaalaman, kahit po sa Samar at marami pa pong mga lugar sa Kabisayaan, hindi lamang po sa Visayas, kundi sa Luzon at Mindanao, 2 linggo na po na dire-diretsong inuulan. Nakakabahala na po itong nangyayari mga sangkay. Kahit po dito sa kinalalagyan ko, mga sangkay, wala pong hinto ang pag-ulan. Tuloy-tuloy, no? Simula po nung nakita ko lang mga sangkay, simula nung nag-start ang pagbuhos ng ulan, never pa po namin nakita ang pagsinag ni Haring Araw. So, yun po ang nakakalungkot na nangyayari ngayon. So, alamin po natin ano nga bang nangyayari dito sa Davao. Bahang naranasan sa Davao Region dahil sa walang patid na pagulan. May bahay na inanod at mayroon ding mga natrap. Nasa front. Grabe, may mga natrap, mga sangkay. Kasi matindi po talaga ngayon ang climate change. Ito mga nakikita po natin ngayon mga sangkay na grabe na po yung mga pag-ulan na halos nakakalula na po itong nangyayari. Part po ito ng pagbabago ng klima. At ito po yung nakakabahala ngayon mga sangkay na katotohanan. Kasi ang climate change ay halos unstoppable po siya. Pansinin nyo mga sangkay, sa mga nakaka-relate nito, itong weather natin, pabago-bago at halos hindi na nga po makahula o mismo itong mga weather forecast ng Pilipinas, o hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, mga nag-a-update tungkol sa weather, hindi na po nila matumbok kung ano nga ba itong totoong lakas ng bagyo, hurricane, mga sangkay. Hindi na po. Masyado na po talagang komplikado ngayon itong weather natin dahil po sa climate change. Frontline balitang yan si Bril Montalvo. Asa naman ang mga rescuer dito? Grabe. Maingat na lumikas sa hanggang bewang na baha ang pamilyang ito sa Manita, Davao Occidental. Ang delikado kay kulitin ni nanay. Kulay putik ang tubig kasunod yan ng malakas na pag-ulan. Ayan kulay putik ang tubig. So bakit ganon? Aba, syempre mga sangkay. Yung mga kagubatan po natin na rumaragasa po ang tubig galing doon mga sangkay papunta sa mga syudad, wala na po kasi makapitan yung mga tubig, yung malaking tubig no, na bumabagsak. Kasi nga po, putol na po yung mga punong kahoy eh. Sinira po natin mga sangkay, yung illegal logging at ang kawalan po natin ng pag-aalaga, concern sa ating kalikasan. Ito na po ang resulta ngayon mga sangkay. Pasadya lang ma. Okay lang ma. Pasadya lang ma. Umiiyak din ang mga residente nang anuri naman ang kanilang bahay. Grabe, ayan po mga sangkay bahay, inanod. Bubong na lang ang nakita. Ang mga residente namang ito sa Don Marcelino. Hindi alintana ang flash flood at ulan, ma-rescue lang ang mga taong natrap sa binahang bahay. Sinira na lang nila ang bakod para makalabas ang mga nakatira doon. Pati ang alagang baboy, inilikas din dahil sa baha. Ang bus terminal sa probinsya, Ito, bus terminal mga sangkay. nagmistulang ilog dahil sa abot-tuhod na baha. Grabe, no? Ito na po yung panahon na makikita po natin mga sangkay na itong
mga kaganapan tungkol po sa mga extreme weather events, nakakagulat. No? Hindi lang ito sa Pilipinas. Maging sa ibang mga bansa, kung magre-research po tayo, mapapanood yung mga sanggay sa mga balitaan. Ang mga malalaking balita tungkol po sa nangyayaring climate change, yung effect ng climate change talagang malala na. Alam niyo mga sangkay, kahit po sa mga lugar na mayroon po mga glaciers, may mga yelo, natutunaw na rin po yan mga sangkay. At ilang mga taon simula ngayon, tuluyan na pong mabubura itong mga yelo, mga sangkay na naglalakihan. So ito po ay nakakabaala sapagkat ito po ay dulot ng climate change. So ito po yung kalagayan ngayon ng ating mundo na kailangan po natin maging ready every day. Itong mga pag-ulan ngayon, mga sangkay, hindi po yan normal. Noon kung magkaroon man ng bagyo, mga 3 araw, okay na po yan. 2 araw. Pero ngayon, mga sangkay, just imagine, more than 2 weeks, walang araw. Puro lamang ulan, mga sangkay, hihinto saglit, uulan na naman. Ganyan po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Nahati naman ang Lais Bridge. Bumigay ang lupang pundasyon ng tulay. Sa itsura, hindi ito madaanan ng anumang sasakyan. Agad nagsagawa ng rescue operation sa mga apektadong residente. Nasa 3,000 individual ang apektado dahil sa sama ng panahon. Dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Davao Region. Higit 200 pamilya ang nasa evacuation center. Ganyan ang mga sangkay, nasa 3,000 na mga residente apektado sa matinding baha sa Davao Region. Ito po mga sangkay, talagang nakakatakot na kung isipin na apektado at saka nagsisimula pa lang po ito mga sangkay. Marami pa pong magaganap bago po ang 2030 ang sinasabi po nilang deadline ng climate change. Wala naman po tayong reported no ng mga missing or halimbawa casualty like dead no since our LGUs no were able to proactively or they were able to respond immediately no to the needs of the people. Namahagi na rin ng paunang tulong sa mga nasalanta ang Department of Social Welfare and Development. Nagbabalita mula sa Okay, so ayan po ang masamang kinalagyan ngayon mga sangkay o nangyari sa Davao. Nakakalungkot, no? Kami po ay nananalangin sa Davao Region. Pag-pray po natin ang buong bansa, mga sangkay, kasi buong Pilipinas yung apektado nito. Itong kakaibang weather ngayon. Anyway, bago tayo magtapos, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.